Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Karina. Patuloy nga pong lumalakas si Bagyong Karina at kanina lamang nga po ay mas nag-intensify na nga po yan into severe tropical storm. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center ay mas mataas pa ang tsansa niyan anumang oras ngayon o bukas ng umaga na umabot na nga po ito sa typhoon category. Yung pinakasentro nga po nitong si tropical storm si severe tropical storm Karina ay namataan nga po yan sa eastern section ng Tugigaraw. At ito nga po ay tinataglay na ang lakas ng 100 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan naaabot nga po ng 125 km per hour. At itinaas na nga rin po ng bagong pag-asa DOST kanina yung storm wind signal number 1 sa eastern portion ng mainland Cagayan, Santa Ana, Gataran, sa Baggao, Peña Blanca, Lalo, Gonzaga, and northeastern portion ng Isabela sa may Divilacan, Palanan at Maconacon. Expected na nga po natin within 36 to 12 hours to 36 hours ay asahan nga po natin yung 39 to 61 km per hour na lakas ng hangin na pabugso-bugso na mararanasan nga po natin sa mga nabanggit na lugar. At apektado naman po ng kanyang extension ng kaulapan at ng monsoon rain itong mga lugar ng La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at meron din mga occasional rain na dala-dala naman po ng extension pa ng kaulapan nitong si Bagyong Karina ang Metro Manila, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Abra, at natitirang bahagi ng Ilocos Region at ng Calamian Island. Apektado rin nga po ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, and rest of Cordillera ay mas asahan nga po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan dyan dahil nga po kay Bagyong Karina. Maging ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Negros Island, at kasama rin po dyan ng Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi, and natitirang bahagi ng Mimaropa. Apektado naman po yan ng southwest monsoon. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center bahagyang bumabaya ng kapiraso at ito'y posibleng dumiretso nga dito sa may coastal water ng Taipei sa Taiwan at dediretso po yan ng China bilang isang typhoon category. Iba yung pag-ingat at paghahanda nga po dito sa mga kababayan natin sa eastern section ng Luzon at makakaranas nga po tayo dyan ng posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa may forecast track na nilabas ng bagong pag-asa DOST kaninang alas 5 po yan ay dito mapapansin nyo nga po ay hindi halos nagkakalayo yung pinaka-forecast track nila ng European Center. Sa European Center naman ay dito nga bahagya dadaan yung pinakamata ni Bagyong Karina at dediretso po yan dito sa coastal water nga po ng Taipei sa Taiwan at dediretso po yan ng China. Dito nga po mapapansin natin sa forecast track ng European Center
ay mas mararamdaman nga no yung mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Cagayan Valley, extreme northern Luzon, dyan nga po sa may Santa Ana, Cagayan, asahan natin yung mga pabugso-bugso ng hangin dyan. At posible nga ay nasa typhoon category na nga itong si Bagyong Karina. At patuloy pong hahatakin niya na yung southwest monsoon na magdadala naman ng pag-ulan sa western section nga po ng ating bansa. Dito po naman sa ating rain map animation, mamayang alas 10 ng umaga, asahan na nga po natin yung mataas na tsansa ng pag-ulan nga no, dito nga sa may parte ng eastern section ng northern Luzon dahil nga po dito kay Bagyong Karina. Expected na rin po natin magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan dyan nga po sa may La Union, Benguet, Ilocos Region, sa may Pangasinan, Metro Manila, Tarlac, Zambales, Pampanga, kasama na rin po dyan ang Nueva Ecija. At asahan din natin may tsansa ng makulimlim na kaulapan na may biglaang pagbuhos ng pagulan ang Bataan, ang Batangas, Rizal, Laguna, kasama na rin po ang Cavite. Yung Quezon din po asahan natin at saka Bicol Region ay makakaranas nga po ng biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po sa extension ng kaulapan ni Bagyong Karina. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon mamaya, expected po natin may mga tsansa ng posibleng malakas na pagulan sa western section nga po ng Luzon. Asahan pa rin po natin yung tsansa ng pagulan sa may Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, including Metro Manila, Rizal, sa may Quezon, dito nga po sa may parte ng Bicol Region. Asahan din po natin sa Ilocos Region, sa Benguet, Mountain Province, ay may tsansa nga po ng makulimlim na kaulapan sa may Abra at kasama rin po dyan ang Apayao. Sa may western section naman po ng Zamboanga Peninsula, asahan natin may tsansa rin po ng isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, mataas pa rin po ang posibilidad ng tsansa ng pag-ulan dito nga po sa buong western section ng Luzon, at asahan din po natin kasama na rin po dyan makakaranas ng pag-ulan ang Mindoro Provinces, kasama na rin po dyan ang northern portion ng Palawan. At pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng posibilidad na pag-ulan ang western section ng Luzon, kasama pa rin ang Metro Manila at ang Bicol Region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po alas 8 ng umaga, July 23 ay nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon. At asahan nga po natin yung mataas na tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng July 24 ng alas 8 ng umaga, nandiyan na po yan sa eastern section ng Taiwan. At asahan pa rin natin mataas nga po ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng Luzon. Pagdating naman po ng July 25, dadaan nga po yan, yung pinakasentro niyan, sa coastal water ng Taipei. At dediretso po yan ng China pagdating nga po ng July 26. Pagdating naman po ng July 27, bahagyang kokonte yung mga tsansa ng pag-ulan. At pagdating naman po ng July 28, mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng July 29, dito po ay kumonti muli yung mga tsansa ng mga pag-ulan. At pagdating nga po ng July 30, asahan natin na hihina yung pagbugso ng southwest monsoon hanggang sa July 31. Meron naman tayo nakikita pa ng bagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon ay mababa pa naman ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo.
Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.